Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1601 hanggang Kabanata 1610. Kabanata 1601. Maraming bagay ang sinubukan ni Hansen, pero hindi pa rin niya matanggal ang sapatos na kristal sa paa niya. Parang permanenteng nakadikit na ang sapatos sa kanya, at hindi man lang niya maigalaw. Ilang sandali lang, isang daga sa buhangin ang nakatawid sa buong fluorescent lake at nakarating sa isla. Napakaliit ng isla, mga 2,000 square feet ang kabuoang sukat, at may puno ng prutas na tumutubo sa gitna ng isla. Hindi masyadong mataas ang puno ng prutas, at parang ordinaryong puno ng peras. Kahit na mga 10 talampakan ang taas nito, 3 piraso lang ng prutas ang nakasabit dito. Marahil ay may nakakuha na ng ibang prutas. Isa sa mga peras ay berde, isa ay pula, at ang pangatlo ay dilaw. Kakaiba kung paano magkakaiba ang lahat ng piraso ng prutas sa isa't isa. Kung hindi pa hinog ang berdeng peras, paano naman ang pulang peras at ang dilaw na peras? Alin ang hinog na? Samahan po muna tayo sa isla. Nakita ni Hansen na hindi niya matanggal ang kristal na takong sa ngayon, kaya pinapunta niya si Little Star sa isla. Hindi siya nag-aalala. Dahil ang pagpasok sa Super King Spirit Mode ay may epekto sa kristal na takong, malamang nasusubukan niyang harapin ang problema sa ganoong paraan. Kahit na mabaygo ang lahat ng ibang sinubukan niya, maaari niyang putulin ang kanyang paa. Sa lakas ni Hansen at sa kapangyarihang magpagaling ni Little Silver, muling tatubo ang kanyang paa. Nang makarating si Little Star sa isla, huli na. Ang daga sa buhangin, na kung paano nakarating sa isla, ay umakyat sa puno ng prutas, at kumagat sa dilaw na peras. Hindi malaki ang peras, mga kasing laki ng kamao ng isang lalaki. Nang kumagat ang daga sa buhangin, halos kalahati ng peras ang napunta sa lalamunan ng daga. Ang katas ng peras ay masarap, at isang masarap na amoy ang kumalat sa hangin. Gusto pang kumain ng daga sa buhangin, pero bago pa siya makakagat ulit, tumigas ang katawan niya na parang nabato, at nahulog siya mula sa puno. Nagulat silang lahat, at hindi na sila naglakas loob na sumulong matapos makita ang reaksyon ng daga. Nahulog ang daga sa buhangin sa lupa, at may dilaw na liwanag na lumabas mula sa kanyang katawan. Parang naday ang orihinal na maitim na balahibo nito, at naging ginto. Parang isang buhay na gintong iskultura. Ang liwanag na nagmumula sa katawan ng daga ay lalong lumalakas, at ang gintong liwanag ay naging mas dalisay. Ngunit, ang lakas ng buhay ng daga ay lalong humihina. Ilang sandali lang, tuluyan nang namatay ang daga sa buhangin, at nawala ang liwanag. Naging isang walang galaw na gintong iskultura ang daga. Nagkatinginan silang lahat, at walang gumagalaw. Kahit si Shumi, na gustong-gusto ang prutas, ay hindi na naglakas loob na hawakan ito ngayon. Parang hindi lang puro benepisyo ang pagkain ng prutas na iyon. Marahil ay kumain ang hari ng mga daga ng prutas na nakakabuti sa kanyang katawan, at kaya naging napakalakas niya. Tungkol naman sa dagang buhangin na iyon, hindi siya maswerte. Parang mali ang kanyang napili, sabi ni Shumi, habang nakatingin sa 2.5 peras sa puno. May nakakaalam ba kung alin ang magandang prutas at kung alin ang masama? Tiningnan ni Linfang ang lahat. Dragon Chef, ikaw ang may pinakamaraming alam tungkol sa mga bagay na ito. Kaya mo bang sabihin? Tiningnan ni Hansen ang babaeng chef. Hindi niya mawari ang pagkakaiba ng 3 prutas. Maganda ang hitsura ng lahat ng prutas, at walang kakaiba sa kanila. Hindi nakakita si Hansen ng anumang pagkakaiba sa kanila maliban sa kanilang kulay. Umiling ang Dragon Chef at sinabi, hindi pa ako nakakakita ng prutas na katulad nito, at mula sa aking pananaw, walang mali sa alinman sa mga prutas. Hindi ko lang mawari kung bakit nagkaroon ng masamang reaksyon ang daga sa buhangin matapos itong kainin. Hindi masabi ng Dragon Chef, kahit na siya ay isang bihasang chef, kaya wala ring ideya sina Linfeng at Jing Jiwo kung paano malalaman kung alin sa mga prutas ang ligtas. Nasa harap na nila ang kayamanan, pero walang naglakas loob na kunin ito. Naglakad-lakad si Hansen sa isla, sinusubukang maghanap ng isang bagay na makakatulong sa kanya. May suot siyang sapatos na kristal sa kaliwang paa. Wala siyang naramdaman nang nasa tubig siya, pero ngayon na naglalakad siya sa lupa, hindi balanse ang kanyang mga paa. Kahit na hindi gaanong nakakaapekto sa kanya, kakaiba pa rin ang pakiramdam niya sa paglalakad ng ganito.
Pareho ang plano ni na Lin Feng at Jing Jiwo kay Hansen. Naglakad-lakad silang lahat sa isla, at pagkatapos maglakad-lakad ng ilang sandali, may nakita sila. Naglakad-lakad sila sa paligid ng puno ng prutas, at pagkatapos ay natuklasan nila na may linya ng mga titik sa puno ng prutas, at ito ay kabilang sa isang sinaunang wikang tao. Kung walang paghihiwalay na kalungkutan bago ang mata, hindi ako naniniwala na ang mga tao sa lupa ay magkakaroon ng puting buhok. Binasa ni Lin Feng ang pangungusap ng malakas. Malinaw na nag-aral din siya ng mga sinaunang wika. Parang matagal na panahon nang ukitin ang mga titik dito, at malalim nang tumubo ang puno sa paligid ng mga salita. Sa kasamaang palad, hindi natin alam ang ikot ng paglaki ng punong ito, kaya hindi natin masasabi kung kailan ginawa ang ukit, sabi ni Jing Jiwo, nakakunot ang noo. Aling tao na demigod ang gumawa nito, at paano siya nakarating dito noon pa man? Kumain ba siya ng prutas? Nagtaka ng malakas si Lin Feng. Parehong ipinapalagay ni na Lin Feng at Jing Jiwo na ang mga titik ay iniwan ng isang tao na demigod. Kahit na naisip din ni Hansen na posible ito, hindi siya kasing panatag ng iba. Sa nakalipas na ilang taon, natuklasan ni Hansen na hindi lang ang mga tao ang gumagamit ng mga sinaunang wikang tao. Tiyak na isang babae ang nag-iwan ng mga titik na ito, biglang sabi ng Dragon Chef. Bakit? Tiningnan ni na Hansen at ang iba pa ang Dragon Chef, pero wala silang ideya kung paano niya nalaman ang conclusion na iyon. Ang paglaki ng puno ay nagbago ng bahagya sa sulat. Makikita pa rin ang sulat kamay, at ito ay napakamalinis at regular, ngunit mahirap sabihin kung ang mga titik ay maganda o malakas, kaya mahirap sabihin kung nagmula ito sa isang babae o sa isang lalaki. Ang aking natural na ugali bilang isang babae, sabi ng Dragon Chef. Hindi alam ni Hansen kung paano mag-react. Ang intuition ng mga babae ay hindi tumpak o maaasahan, at bukod dito, ang Dragon Chef ay hindi isang babae kundi isang babaeng espiritu. Kahit saan nanggaling ang sulat kamay, wala itong silbi kay Hansen. Muli nilang maingat na hinanap ni na Hansen at ang iba pa ang isla, pero wala silang ibang nahanap. Patuloy pa ring sinusubukang lumangoy patungo sa isla ang mga daga sa buhangin. Karamihan sa 10,000 daga sa buhangin ay lumubog sa lawa, at ngayon, ilang dosina na lang ang nagpupumilit na lumangoy patungo sa isla. Patuloy pa ring hinihila ang mga daga sa lawa, kaya mahirap sabihin kung may ibang mga daga sa buhangin ang makakarating. Habang iniisip ng lahat kung ano ang gagawin, umakyat si Bauer sa puno at kumagat sa berdeng prutas. Lubos na nagulat si Hansen. Alam niyang kakaiba si Bauer, pero nag-aalala pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, halos walang impormasyon ang meron sila tungkol sa prutas, kaya walang sino man ang makakasabi ng sigurado na ligtas si Bauer. Natapos ni Bauer ang berdeng pera sa 3 kagat. Katulad ng peras, ang prutas ay walang buto sa loob. Nilunok ni Bauer ang buong prutas. Dinilaan ni Bauer ang kanyang mga labi. Parang gusto pa niyang kumain. Ngunit, nagliwanag ang berdeng liwanag mula sa kanyang katawan, at nahulog siya mula sa puno na nagpatakot kay Hansen. Kabanata 1602. Si Hansen ay mabilis na sumugod at sinalo si Bauer. Ramdam niyang malamig ito. Ang malambot na katawan ni Bauer ay tumigas na parang isang piraso ng kahoy. Hindi lang siya naging kakaiba, kundi nagsimula na rin siyang maging kahoy sa aktwal, na para bang isang manikang yari sa kahoy. Bauer! Labis na nag-alala si Hansen. Tinawag niya ito ng 2 beses, ngunit hindi siya nakakuha ng sagot mula kay Bauer. Ang berdeng liwanag na nanggagaling sa katawan nito ay lalong lumakas, at ang kanyang katawan ay lalong tumigas. Ang kanyang lakas ng buhay ay mabilis ding bumagsak. Labis na nag-alala si Hansen. Napakatagal ng kasama niya si Bauer, at nasanay na siyang palaging nandyan ito. Kahit ang sarili niyang anak na si Little Flower ay hindi nakasama ni Hansen ng kasing tagal ni Bauer. Para na niyang sariling anak si Bauer. Ngayon, may nangyaring hindi maganda kay Bauer. Kahit ang isang taong may matibay na kalooban tulad ni Hansen ay hindi maiwasang mabalisa. Napagtanto ni Little Silver ang nangyayari. Tinamaan nito si Bauer ng isang kidlat na kulay pilak. Damaloy ang kidlat sa katawan ni Bauer na parang likidong pilak, dahilan upang bahagyang bumalik ang sigla niya. Gayunpaman, bahagya lamang itong gumana, at bumagsak muli ang kanyang lakas ng buhay. Iligtas mo siya, Little Silver. Sigaw ni Hansen sa kanyang tabi. Agad nang tumakbo si Little Silver papunta kay Bauer. Ginamit nito ang lahat ng lakas nito sa pagkidlat at naging tunay nitong anyo, ang 10 buntot na kidlat na Zorro. Nayanig ang katawan nito habang paulit-ulit na tinatamaan si Bauer ng malalakas na kidlat.
Gayunpaman, nagawa lang nitong pabagalin ang pagbagsak ng lakas ng buhay ni Bauer. Ginaya rin ni Hansen ang kapangyarihan ng kidlat ni Little Silver at ginamit ito kay Bauer, ngunit mas mahina ang kapangyarihang nalikha niya kumpara kay Little Silver, kaya't hindi ito gaanong epektibo. Ngunit mas mabuti na rin iyon kaysa wala. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, patuloy pa rin sa paghina ang lakas ng buhay ni Bauer. Sa loob lamang ng kalahating oras, halos wala na siyang natitirang sigla, parang mawawala na siya anumang sandali. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Little Silver. Tumingin ito kay Hansen na labis ng balisa. Sa huli, parang nagdesisyon ito. Iniluwan nito ang isang kristal na bola na nababalot ng pilak na kidlat. Lumipad ang kidlat na kristal papunta kay Bauer at bumagsak sa kanyang noo. Biglang lumabas ang mga hibla ng enerhiyang kidlat mula sa kristal at dam alloy papasok sa katawan ni Bauer. Pagkalabas ng kidlat na kristal, bumalik sa orihinal nitong anyo si Little Silver at mukhang labis itong napagod. Mula sa kristal, dam alloy ang kapangyarihang kidlat na nagligtas sa buhay ni Bauer. Subalit, habang lumalabas ang enerhiya, paliit ng paliit ang kristal. Hindi na maaaring mabawi ang lakas nito. Patuloy itong lumiit mula sa kasing laki ng kamao, naging sinlaki ng itlog, pagkatapos ay isang bola ng ping-pong, at sa huli, kasing laki na lang ng kuko. Tuluyang nawala ang berdeng liwanag na bumabalot kay Bauer. Unti-unting bumalik sa normal ang kanyang katawan, at sa loob lamang ng ilang saglit, muli itong lumambot. Para bang mahimbing lamang siyang natulog at nag-inat ng kanyang katawan. Huwag ka nang kakain ng kung ano-ano. Kung hindi, hindi na kita isasama sa labas. Pinagmasdan ni Hansen ang katawan ni Bauer, at nang matiyak niyang bumalik ito sa normal, sinermonan niya ito. Nakayuko si Bauer, walang imek. Tumigil na sa pagsasalita si Hansen at lumapit kay Little Silver. Hinaplos niya ang ulo nito. Ramdam niyang napakahalaga ng kidlat na kristal kay Little Silver, at halos ubos na ito nang muling ibalik nito sa katawan nito. Nararamdaman ni Hansen na bumagsak ang lakas ng buhay ni Little Silver, halos kapareho na ito ng isang pangkaraniwang buhangin na daga. Masama ang loob ni Hansen habang yakap-yakap ang nanghihinang si Little Silver. Mas matagal pa niya itong kasama kaysa kay Bauer, kaya kasing halaga ito sa kanya. Sa kabutihang palad, parehong ligtas si Bauer at Little Silver. Hindi kakayanin ni Hansen na mawala ng isa sa kanila. Maging sina Lin Feng at ang iba pa ay napabuntong hininga nang makitang ligtas na ang dalawa. Tumingin si Jing Jiwo sa natitirang prutas sa puno at nagsalita, naiintindihan ko na. Ang prutas ng punong ito ay maaaring may kapangyarihan ng 5 elemento, ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang mga buhangin na daga ay may elementong lupa, kaya malamang na ang hari ng daga ay kumain ng prutas na may elementong putik, kaya nakaligtas ito at sa huli, nag-evolve. Samantalang ang buhangin na daga kanina, kumain ito ng prutas na may elementong metal, na hindi tugma sa kanyang elemento, kaya ito naging metal. Si Bauer naman ay kumain ng prutas na may elementong kahoy. At ang natitirang prutas ay malamang may elementong apoy. Kung tama ang teorya ko, baka ang dalawa pang prutas ay nakina, marahil ng taong sumulat sa puno. Tama ang sinasabi mo, sagot ni Lin Feng. Kung ang natitira ay may elementong apoy, magagamit lamang ito ng may ganoong elemento. Mayroon ba sa atin na may ganoong katangian? Nagtinginan ang lahat. Biglang nagsalita ang Dragon Chef, kung walang kukuha, kukunin ko ang natitirang prutas. Taga-apoy ka ba? Tanong ni Hansen. Hindi niya sigurado kung may ganoong elemento ang Dragon Chef, ngunit base sa kanyang kakayahan, gumagamit siya ng apoy. Tumango ang Dragon Chef, ngunit pagkatapos ay umiling. Hindi lubos, ngunit hindi ko naman ito kakainin. Kung tama ang sinabi ni Jing Jiwo, isa itong napakahalagang sangkap. Susubukan kong lutuin ito, at kung magtagumpay ako, baka maabot ko ang antas ng super. Walang pagtutol si Hansen. Hindi kinakain ng Dragon Chef ang kanyang niluluto. Ang mahalaga sa kanya ay ang proseso ng pagluluto, at kung magtagumpay siya, ipapamahagi niya ito sa iba. Wala ring tumutol kina Lin Feng. Wala naman silang elementong apoy, at bukod pa roon, nakarating sila rito dahil kay Hansen, kaya wala silang interes na makihati. Nang walang tumutol, agad na inilabas ng Dragon Chef ang kanyang kutsilyo at palayok. Pinutol niya ang pulang prutas at ang kalahating dilaw na prutas, saka inilagay sa palayok. Kapag naproseso ko ito ng maayos, ipapamahagi ko sa inyo, masayang sabi ng Dragon Chef. Walang daga ng buhangin ang nakapasok sa isla. Ayaw nang magtagal ni Hansen at ng iba pa, kaya binuhat niya si Little Silver at sumakay kay Little Star kasama ang lahat. Sa kanilang pagbalik, sa halip na bumalik sa kanilang pinanggalingan, napansin nilang naroon pa rin sila sa Winsong Desert.
May nais itanong si Hansen kina Lin Feng at Jing Jiwo tungkol sa kanilang lokasyon. Gusto niya munang bumalik sa kanlungan bago gumawa ng anumang hakbang. Ngunit nang bumaba siya mula kay Little Star, biglang kumilos ang kanyang kaliwang paa ng mag-isa. Kabanata 1603. Mabilis na sumugod si Hansen tulad ng isang palaso, at sobrang bilis niya. Sa isang kisap mata, napakalayo na niya mula kina Lin Feng at sa iba pa. Parang hindi na kay Hansen ang kanyang binti. Ang binti niya ay tumatakbo ng mabangis, na hinahatak ang natitirang bahagi ng kanyang katawan sa likod. Hindi mahalaga kung gaano man siya kasigasig na subukang kontrolin ang sarili, hindi niya ito magawa. Hindi pa niya mabago ang kanyang direksyon o bilis. Parang may sariling isip ang kristal na tako, at tumatakbo ito ng mabilis sa buhangin. Something. Mukhang kinokontrol si Hansen ng sapatos. Nang malaman ni Lin Feng kung ano ang nangyayari, agad siyang nagsimulang habulin si Hansen. Si Little Star at ang iba pa ay tumakbo rin pasulong. Gayunpaman, sobrang bilis ni Hansen, kaya hindi nakasabay sina Lin Feng at ang iba, at si Little Star lamang ang nakasunod sa kanya. Ipinihit ni Little Star ang kanyang katawan at tumakbo pabalik kay Dragon Chef at sa iba pa. Pinayagan niyang umakyat ang lahat sa kanyang likod, at pagkatapos ay nag-accelerate siya patungo muli kay Hansen. Anong nangyayari sa'yo, Hansen? Sigaw ni Lin Feng. Gusto niyang makita kung mayroon pa bang sariling kamalayan si Hansen. Hindi ko na kayang kontrolin ang aking binti. Ang sapatos na kristal ang may gawa nito, sabi ni Hansen. Nakapagbigay ng ginhawa si Lin Feng nang marinig ang sagot ni Hansen. Maganda na mayroon pa rin siyang kamalayan, kung hindi, mas magiging mahirap ang sitwasyon. Something. Biglang sumigaw si Jing Jiwo, at bigla siyang pumuti ang mukha. Anong nangyayari? Alam mo ba kung saan nagmula ang kristal na sapatos? Tanong ni Shumi. Hindi ko alam kung saan nagmula ang kristal na sapatos, pero kung patuloy siyang tumakbo pasulong, papasok siya sa Flowang Sand Dune, sabi ni Jing Jiwo, na nagtuturo sa kanilang harapan. Natakot si Lin Feng nang marinig ang pangalang iyon. Kailangan nating pigilin si Hansen ngayon. Hindi natin siya dapat payagan na pumasok sa Flowang Sand Dune. Anong meron sa Flowang Sand Dune? Tanong ni Shumi. Alam niyang hindi makakasakit kay Hansen ang normal na umaagos na buhangin. Dapat ay may tao o bagay sa Flowang Sand Dune na nakatakot kina Lin Feng at Jing Jiwo. Ang Blackhorn Dragon, isa sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang sa Winsong Desert. Anumang nilalang na pumasok sa Flowang Sand Dune nang walang pahintulot nito ay papatayin, at walang mga exception. Pinaghihinalaan naming ito ay isang berserk na super nilalang. Ano pa ang hinihintay mo? Pakistop na ako ngayon. Napaka-anxious ni Hansen. Hindi pa siya invincible, kaya masyadong maaga para labanan ang isang berserk na super nilalang. Gayunpaman, wala siyang magagawa upang kontrolin ang kanyang binti. May ideya ako, sabi ni Shumi. Kinuha niya ang kanyang espada at pinagsaluhan ito pasulong. Isang guhit ng liwanag ng espada ang kumislap sa itaas ng ulo ni Hansen, pagkatapos ay nag-slash ng isang kanal sa disyerto sa harapan niya. Dahil sa kapangyarihan ni Shumi, ang dulo ng kanal ay naging isang patayong pader ng buhangin. Agad na naunawaan ni Hansen kung ano ang sinusubukan ni Shumi. Buksan niya ang kanyang bibig upang magsalita, at pagkatapos ay sumigaw siya nang tumakbo siya ng harap-harapan sa pader ng buhangin. Pang! Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Hansen mula sa pader ng buhangin, patuloy na tumatakbo. May mga sugat sa kanyang mukha, at buhangin ang nakabalot sa kanyang katawan. Siyang tanga, may utak ka ba? Halos napatay ako. Tumingin si Shumi na may paghingi ng tawad. Pasensya na, guro. Akala ko kaya kung pigilin ka. Kung hindi mo pa nasubukan ng isang bagay bago, huwag mo itong subukan sa akin. Sobrang nalungkot si Hansen. Naisip ni Lin Feng at nagsabi, wala akong maisip na paraan upang pigilin ka, pero maaari kong gamitin ang aking kapangyarihan upang tamaan ang iyong katawan at baguhin ang iyong direksyon. Sa ganitong paraan, makakaligtaan mo ang Flowang Sand Dune. Sige, sige, gawin mo na ngayon. Bilis! Sigaw ni Hansen. Maghanda ka. Tatamaan ko ang iyong kaliwang balikat mula sa likuran upang i-turn ka pa kanan. Ang kanang bahagi ng disyerto ay mas ligtas, at hindi gaanong maraming malalakas na nilalang. Nagsimulang kumislap ang gintong liwanag sa paligid ng katawan ni Lin Feng. Sinuntok niya si Hansen gamit ang kanyang kapangyarihan ng napakamahusay. Tumama siya sa kaliwang balikat ni Hansen, at bahagyang umikot si Hansen pa kanan. Nagawa ko. Nagbigay ng ginhawa ang lahat ng sandali. Gayunpaman, si Hansen ay umikot ng 180 degrees. Dati,
Nakatalikod siya kina Lin Feng at sa iba pa, at ngayon ay nakaharap na siya sa kanila. Magsisimula ng tumakbo si Hansen pabalik, ngunit patuloy pa rin siyang tumatakbo sa direksyon ng Floang Sandon. Hindi siya bumabagal, sa halip, lalo pa siyang bumibilis. Hindi mo nakontrolado ang iyong kapangyarihan ng mabuti, Lin Feng. Napadali mo akong lumihis ng masyado, sabi ni Hansen, na nabibigo. Tumingin si Lin Feng na may sinseridad. Hindi ito dahil sa sobrang kapangyarihan ko, ito ay dahil hindi epektibo ang paraang ito. Kung hindi, hindi ka sana umikot ng ganon. Subukan ulit natin, sabi ni Hansen, na nakagat ang kanyang mga ngipin. Muling sinuntok ni Lin Feng si Hansen, ngunit pagkatapos na umikot muli si Hansen, patuloy pa rin siyang tumatakbo patungo sa Floang Sandon. Sinubukan ni Lin Feng at ang iba pa ang iba't ibang paraan, ngunit anuman ang kanilang subukan, hindi nila mapigilan si Hansen. Hindi man lang nila siya ma-divert. Parang may giant magnet na humihila kay Hansen pasulong sa isang direksyon. Habang lumilipis ang oras, mas bumibilis si Hansen. Habang papalapit siya sa Floang Sandon, napakalayo na niya mula kay Little Star at sa iba. Maaaring mas mabuti ito. Nang sinubukan ng puwersa sa lawa na hilahin ako pababa, nagawa kong alisin ito gamit ang Super King Spirit Mode. Dapat ko ring magawa ang parehong bagay dito. Mabilis na naging Super King Spirit si Hansen. Isang puting liwanag ang pumuno sa madilim na mga mata ni Hansen, at ang kanyang itim na buhok ay naging puti rin, habang lumalaki ito. Nag-flutter ito sa hangin at buhangin habang tumatakbo si Hansen. Ngunit pagkatapos pumasok ni Hansen sa Super King Spirit Mode, hindi nawala ang kapangyarihang humihila sa kanya pasulong. Sa pagkakataong ito, hindi gumana ang Super King Spirit Mode. Nagulat at nagalit si Hansen. Gumagana ito dati. Some pain. Ang mga pakpak ng paru-paro sa kanyang likod ay nanginginig, at ang kanyang bloodthirsty Ant King ay tumatakbo rin sa buong kapangyarihan. Sinubukan niyang gawin ang lahat ng makakaya niya upang pigilin ang kanyang katawan mula sa pag-usad pasulong. Gayunpaman, wala itong epekto. Patuloy pa rin si Hansen sa pagtakbo ng mas mabilis, at pagkatapos ng ilang sandali, sumisid si Hansen sa Floang Sandon. Some pain. Isinasaalang-alang kung gaano siya kabilis tumakbo, dapat na si Hansen ay nasa Floang Sandon na ngayon. Labis na nag-aalala si Lin Feng. Patuloy pa rin silang humahabol sa kanya, ngunit hindi na nila siya makita. Pakiusap, pagpalain siya. Marahil ang Blackhorn Dragon ay may ilang bagay na dapat gawin sa labas ng bahay, sabi ni Jing Jiwo. Hindi nila mahahabol si Hansen, at kahit na makasunod sila sa kanya, hindi nila mapipigilan siyang tumakbo. Ang tanging magagawa nila ay manalangin sa Diyos para sa tulong. Kabanata 1604. 300 milya kwadrado ang Floang Sandon, at tiyak na isang ipinagbabawal na lugar sa Winsong Desert. Kahit na ang bagyo ay hindi pupunta sa lugar na ito. Nakahiga ang Blackhorn Dragon sa burol, nag-e-enjoy sa araw at nagpapahinga. Matagal nang naglalakad-lakad ang Blackhorn Dragon sa disyerto na ito, at lahat ng nilalang sa paligid ay natatakot dito. Walang nilalang ang naglakas loob na istorbohin ito habang nagpapahinga sa araw. Kahit na natutulog, nararamdaman pa rin ng Blackhorn Dragon, kaya napansin nito na may isang tao na pumasok sa Floang Sandon. Gayunpaman, ayaw man lang buksan ng Blackhorn Dragon ang kanyang mga mata. Natutulog pa rin ito, at iniisip nito sa kanyang subconscious, seryoso. May isang tanga na tumatakbo muli sa Floang Sandon. Well, mag-e-enjoy pa rin ako sa araw, at kakainin ko siya bilang dessert pagkagising ko. Patuloy na nakahiga ang tamad na Blackhorn Dragon, pero naramdaman nitong may mali. Ang nilalang na pumasok sa Floang Sandon ay masyadong mabilis, at papalapit ito ng napakabilis. Biglang binuksan ng Blackhorn Dragon ang kanyang mga mata. Nagpa siya itong bumangon at tingnan kung sino ang matapang na intrudo na ito. Habang binubuksan ng Blackhorn Dragon ang kanyang mga mata, isang makintab na takong ang nahulog mula sa langit at tumama sa mukha nito, pagkatapos ay tumakbo sa kanyang katawan at patuloy na tumakbo sa burol. Manggahas kang pretuhin ako ng ganito. Patay ka na. Tumalon ang Blackhorn Dragon, at kumikislap ang mga mata nito sa galit. Biglang tumalon ang malaking katawan nito sa langit, at naglabas ito ng isang alon ng hininga ng dragon. Ang nakakatakot na puwersa ay hamarang kay Hansen, na patuloy pa ring tumatakbo pasulong. Talagang nagalit si Hansen. Kahit na gusto niyang patayin ang isang super nilalang, hindi niya inaasahan na makikipaglaban sa isang super nilalang sa ganitong sitwasyon. Sa kabutihang palad, sobrang bilis ni Hansen dahil sa sapatos. Hindi mapigilan ni Hansen ang kanyang pagtakbo, pero kaya niyang mag-accelerate.
Gamit ang pagbabago sa kanyang bilis, paulit-ulit niyang naiwasan ang hininga ng dragon mula sa Blackhorn Dragon. Ang mga burol ay napuno ng dagandong ng dragon at ang umaagos na buhangin ay nagtumbling na parang mga alon sa ilalim ng pagkabigla ng hininga nito. Paulit-ulit na naiwasan ni Hansen ang mga pag-atake ng Blackhorn Dragon na lalong nagalit dito. Patuloy pa rin itong hinahabol si Hansen na may handaring kainin siya. Sobrang bilis ni Hansen at tumawid siya sa buong flowing sand dune sa isang kisap mata. Naisip ni Hansen na ang kristal na sapatos ay gustong magalit ang Blackhorn Dragon at patayin si Hansen pero mukhang hindi ito ang kaso. Tumawid na siya sa flowing sand dune pero patuloy pa rin siyang hinihila ng kristal na sapatos pasulong. Malinaw na hindi ang Blackhorn Dragon ang target nito. May ilang distansya pa rin si Hansen sa galit na Blackhorn Dragon pero hindi niya mapalaki ang distansyang iyon. Hindi maganda ito para kay Hansen. Pumasok si Hansen sa isang oasis. Pang! Tumawid si Hansen sa isang pugad ng ibon sa oasis at hindi sinasadyang natusok ang isang itlog habang tumatakbo siya. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Mukhang sobrang nadismaya si Hansen. Gayunpaman, dalawang gintong ibon ang lumipad palabas ng pugad at sumugod sila patungo kay Hansen na nagsisigaw sa galit. Tumawid si Hansen sa isang malaking kawin ng lobo at tumama siya sa isang maliit na lobo. Nahuli niya ang maliit na lobo, habang ang malaking kawin ng nakakatakot na metal na lobo ay nag-uungol at sumugod patungo sa kanya. Mabilis niyang itinapon pabalik ang sanggol na lobo patungo sa kawan. Pasensya na, ibabalik ko na kayo ngayon. Gayunpaman, ayaw siyang pakawalan ng kawin ng lobo. Sa halip, patuloy nilang hinabol si Hansen na nag-uungol habang tumatakbo. Wala akong nakita. Nangako ako sa Diyos. Tumawid si Hansen sa isang bukal sa oasis at nakita niya ang isang babaeng may mapuputing balat at buhok na ahas na naliligo sa lawa. Gumagawa ng kaguluhan si Hansen sa buong Winsong Desert at lalo siyang natatakot. Naglakad ng mabilis sa disyerto at hindi mabilang na nakakatakot na nilalang ang humahabol sa kanya. Sigurado si Hansen na kung titigil siya ngayon, mapupunit siya sa isang iglap. Tumakbo ng mas mabilis. Pakiusap, tumakbo ng mas mabilis. Hiniling ni Hansen sa kristal na takong na magpatakbo ng mas mabilis. Ang pagtakas sa mga nakakatakot na nilalang na iyon ang naging pangunahing prioridad niya. Parang umabot na sa limitasyon ng kristal na takong at hindi na ito nag-a-accelerate. Hindi rin ito maalis ang kawin ng mga nilalang. Gayunpaman, hindi makasabay ang mga nakakatakot na nilalang na iyon kay Hansen kaya hindi nila siya basta-basta mapatay. Hindi alam ni Hansen kung ano ang gusto ng kristal na takong. Hindi ito nagpapakita ng anumang senyales ng pagtigil at patuloy pa rin itong tumatakbo sa isang direksyon ng hindi nagbabago. Sigurado na ngayon si Hansen na hindi siya ang target nito, kung hindi, maaari nitong i-redirect siya patungo sa mga galit na nilalang. Kung ginawa nito iyon, agad na mamamatay si Hansen. Gayunpaman, hindi ito nagpapakita ng anumang senyales ng pagtigil. Napansin ni Hansen ang isang kakaibang bagay ngayon. Parang may hinahanap ang kristal na sapatos o marahil ay sinusubukan nitong makarating sa isang lugar na gusto nito. Tumingin si Hansen sa paligid at napagtanto na ang disyerto sa paligid niya ay may ilang nakakalat na puno. Tiyak na lumalabas na siya sa Winsong Desert. Hindi niya inaasahan na tatawid siya sa buong Winsong Desert sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya masaya nang tumingin siya sa mga nilalang na gustong pumatay sa kanya. Wala sa kanila ang sumuko sa paghabol, at lahat sila ay gustong patayin si Hansen. Sa Departed Abyss, isang nilalang na parang demonyo ang natutulog sa dilim. Bigla, binuksan nito ang mga mata nito at tumitig sa dilim. Isang maliit na tao ang naglakad sa harap ng nilalang na parang demonyo, at malamig na sinabi ng nilalang, "Manggahas kang pumunta sa aking Departed Abyss. Sa tingin mo ba masyadong matagal ka nang nabubuhay? Fallen Slaughter, tingnan mo ito." Ang maliit na tao ay hindi natakot nang makita ang nilalang na parang bangungot. Itinaas niya ang isang maliit na kahon, pagkatapos ay itinapon niya ito patungo sa nakakatakot na nilalang. Nahuli ng nilalang sa dilim ang kahon, at bigla, mukhang masaya itong nagulat. Pagkatapos ay binuksan nito ang kahon, at lalo itong nagulat. "Tao, bakit kanya pinapunta dito?" Lumabas si Fallen Slaughter mula sa dilim, na hawak ang kahon. Mayroon itong malakas na katawan na gawa sa itim na metal at isang pares ng itim na pakpak na metal na parang mga pakpak ng demonyo. Mayroon itong mga sungay na parang mga talam sa ulo nito, at itim na apoy na nakapalibot sa bungo nito. Malinaw ang nakakatakot na kapangyarihan ng halimaw na sumabog sa bawat galaw nito, na parang kaya nitong sirain ang impyerno sa isang suntok.
Gusto niyang patayin ang isang tao, mahinang sabi ni Chingya. Sino ang papatayin? Tanong ni Fallen Slaughter. Isang tao na nagngangalang Han Senador, sabi ni Chingya. Nasaan siya ngayon? Dalhin mo ako roon, malamig na sabi ni Fallen Slaughter. Gusto mo? Gumalaw si Chingya at lumitaw sa tabi ni Fallen Slaughter. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ng nilalang, at pagkatapos ay pareho silang nawala mula sa Departed Abyss. Kabanata 1605. Nasaan ang tao? Tumingin-tingin si Fallen Slaughter, pero wala siyang nakitang tao. Doon. Turo ni Chingya, na nagtuturo sa isang partikular na direksyon. Tumingin si Fallen Slaughter kung saan nakaturo si Chingya. Tinitingnan niya ang isang bangin, pero mukhang wala namang tao roon. Ano ang lugar na iyon? Kumunat ang noo ni Fallen Slaughter. Hindi siya galit kay Chingya, at hindi niya iniisip na susubukan siyang lokohin ng tao na parang isang mababang nilalang. May kakayahan naman siyang mag-teleport ang lalaki. Nararamdaman ko na ang presensya niya. Malapit na siyang makarating dito, sabi ni Chingya, na nakatingin sa bangin. Wala nang sinabi pa si Fallen Slaughter. Tumingin siya sa bangin, at pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang makaramdam ng papalapit na lakas ng buhay. Hindi nagtagal, nakita niya ang figure ng isang taong tumatakbo patungo sa kanila. Siya si Hansen. Turo ni Chingya kay Hansen, na lumabas na ngayon mula sa lambak. Mabuti. Napako ang mga mata ni Fallen Slaughter kay Hansen. Kumirat ang kanyang katawan ng maitim na apoy habang isang walang katapusang talon ng apoy ang pumalibot sa kanyang mga kamay. Nagpadala siya ng isang malaking pagsabog na lumilipad patungo kay Hansen, na lumalabas na ngayon mula sa lambak. Ang kapangyarihan ay dala ng itim na usok, at ito ay kahawig ng isang demonyo na dragon na lumilipad sa hangin. Puno ng buong bangin ang pag-atake, dahil gusto ni Fallen Slaughter na masira si Hansen sa isang pag-atake lamang. Isang pagtama, walang ibang problema. Ang target niya ay isang tao lang, kaya hindi gaanong nag-isip si Fallen Slaughter tungkol sa kanya. Sa totoo lang, wala siyang pakialam sa mga espiritu o nilalang. Bilang isang piling nilalang ng maitim na elemento, halos nasa tuktok na siya ng kadena ng pagkain. Kung tumama ang pag-atake na iyon, kahit na ang pinakamalakas na super nilalang ay magiging baldado. Patuloy lang na lumilipad si Hansen palabas ng lambak. Nakita niya ang demonyong pagsabog na papalapit sa kanya na parang isang demonyo na nakanganga ang bibig, at naisip niya sa kanyang sarili, anong kakilakilabot na teritoryo ng nilalang ang nasa harapan. Nakakainis ito. Pero wala nang masyadong oras si Hansen para mag-isip dahil wala na siya sa Super King Spirit mode. Kamakailan lang, ginagamit niya ang kanyang Super King Spirit bilang isang pagkukunwari. Ang pagsubok na ginawa ni Lin Feng dati, kahit na hindi ito nakaligtas kay Hansen, ay nagpagtanto sa kanya ng isang bagay, gumagana pa rin ang kapangyarihan sa kanya, hindi lang niya mabago ang direksyon. Kaya, nang dumating ang demonyong pagsabog, iwinagayway ni Hansen ang kanyang mga pakpak at sinuntok ito. Ang suntok na iyon ay hindi naka-target na lumaban sa pagsabog, ginamit niya ang Yin Yang Blast Technique upang tumalon sa hangin at iwasan ito. Tumapak si Hansen sa ibabaw ng demonyong pagsabog na nasa ibaba niya. Tumama ang pagsabog sa mga nilalang na humahabol sa kanya. Boom! Ang pagsabog ng pagsabog habang ang kapangyarihan ay pinakawalan ay nagpatag ng lambak sa magkabilang panig. Tumalsik si Fallen Slaughter pabalik ng ilang daang metro sa hangin. Tumulo ang dugo mula sa kanyang bibig at mukhang nagulat siya. Hindi niya alam ang sino man na makakalaban sa kanyang kapangyarihan at hindi masasaktan. Tumingin siya sa lambak at nagbago ang kanyang mukha. Ang grupo ng mga kakilakilabot na nilalang ay parang isang kawan ng mga zombie na nagkukumpulan patungo sa kanya. Lahat sila ay mukhang nakakatakot na malalakas. Kahit na hindi makakasira ang mga nilalang kay Fallen Slaughter ng isa-isa, masyadong marami ang mga demonyo para baliwalain. Tiyak na kaya ni Fallen Slaughter na labanan ang tatlo sa kanila. Magiging mahirap kung 5 sila. At magiging imposible kung 10 sila. Pero higit pa roon, ilang dosina sila. At ang tanawin ng masa na iyon ay talagang nakakatakot sa kanya. Ang mga nakakatakot na nilalang ay nagawang harangan ang pag-atake ni Fallen Slaughter. Nagalit sila na naniniwalang tumutulong siya kay Hansen. At lahat ng kakilakilabot na kapangyarihan at Geno Core ay bumababa na ngayon sa kanya. Tumakbo si Hansen sa harap ni Fallen Slaughter at winagayway ang split blade patungo sa kanya. Naniniwala si Fallen Slaughter na ang mga nilalang ay talagang naruroon upang suportahan si Hansen. Natakot siya at hindi siya naglakas loob na labanan ang tao. Sa halip, umiwas siya sa pag-atake ni Hansen at tumakbo palayo. Gayunpaman, mas mabagal ang kanyang bilis kaysa kay Hansen dahil siya ay isang nilalang na nakatuon sa lakas.
Kaya pa rin siyang umiwas, at patuloy niyang ginagawa iyon habang sinusubukan niyang makatakas. Hindi lang niya makuha ang isang kalamangan dahil sa pagkakaiba ng bilis, at lagi siyang nasa likod ni Hansen. Ang mga pag-atake mula sa mga nilalang sa likuran ay tumama rin kay Fallen Slaughter. Galit na umungal si Fallen Slaughter habang ang demonyong aura ng kanyang katawan ay nag-apoy sa lahat ng silindro. Nagbago ang kanyang katawan sa itim na metal na parang isang sinaunang demonyo. Boom! Dalawang kakilakilabot na puwersa ang nagbanggaan, at lumipad palayo si Fallen Slaughter. Ang mas malalakas na nilalang ay natigilan lang. Gayunpaman, may dugo na ang mga mahina. Napatunayan na ni Fallen Slaughter na isang magaling na mandirigma, halos labanan ang lahat ng mga nilalang na iyon ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga maruruming nilalang na naroon ay pinatitibay ng Blackhorn Dragon. Napatunayan ni Fallen Slaughter na hindi kapani-paniwalang malakas sa pamamagitan ng hindi pagpatay sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pag-atake sa malayo. Patuloy na tumakbo si Hansen pasulong. Nakita niya si Fallen Slaughter na bumabagsak patungo sa kanya, gayunpaman, habang ang kanyang katawan ay pumutok at dumadaloy ng dugo. Mukhang malubhang nasugatan siya. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang sakam na pag-iisip si Hansen. Winigiwi niya ang kanyang talon patungo sa bumabagsak na Fallen Slaughter at sinuntok ang kanyang likod. Malakas ang split blade, at mataas ang rango nito para sa isang Super Geno Core. Pero nang tumama ang talon kay Fallen Slaughter, nagawa lang nitong gumawa ng isang hiwa na 3 pulgada ang lalim. Gayunpaman, lumipad muli si Fallen Slaughter pagkatapos ng pangalawang pagtama. Nalungkot si Hansen na hindi napatay ng talon ang nilalang. Naisip niya na maaari niyang makuha ang isang Beast Soul. Pero nang lumipad palayo si Fallen Slaughter, lumilipad siya patungo sa mga nilalang. 2 beses na siyang natama ng mga kakilakilabot na nilalang, at ngayon ay sobrang galit na sila. Nagpunta sila upang muling salakayin siya ng walang pag-aalinlangan. Boom! Natigilan si Fallen Slaughter. Sinubukan niyang harangan, pero mas malakas ang pag-atake kaysa dati. Halos madurog ang kanyang katawan sa ilalim ng epekto, at natapos siyang lumipad sa kalangitan na parang isang meteor. Habang nalulungkot pa rin si Hansen, nakita niyang lumilipad patungo sa kanya si Fallen Slaughter. Nagpasaya ito sa kanya. Sinaksak niya si Fallen Slaughter ng buong lakas na kaya niya. Katsa! Kawawang Fallen Slaughter ay hindi maunawaan kung ano ang nangyari at kung ano ang nangyayari. Binabato siya sa pagitan ng 2 partido na parang bola sa dalampasigan. Bago pa niya maunawaan ang nangyayari, pinutol ni Hansen ang kanyang ulo. Kabanata 1606, Berserk Super Creature Fallen Slaughter na patay. Nakuha ang Beast Soul. Nasira ang Geno Core. Hindi makakain ang laman. Kolektahin ang Life Geno Essence upang makakuha ng 1 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Nang matapos ang anunsyo, nahawakan na ni Hansen ang Life Geno Essence ni Fallen Slaughter. Hindi siya nagbagal, at patuloy siyang tumakbo pasulong. Bakit ang dami ng mga tanga? Napabuntong hininga si Chinya. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang kahon. Iyon ang ibinigay niya kay Fallen Slaughter. Pagkatapos, nawala siya mula sa tuktok ng taluktok. Kahit na nakakuha si Hansen ng Berserk Super Beast Soul at isang Life Geno Essence, nasa panganib pa rin siya. Patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga nakakatakot na nilalang, at dahil sa biglaang paglitaw ni Fallen Slaughter, mas lumakas lang ang kanilang galit at puot. Sa kabutihang palad, nauuna si Hansen sa kanila gamit ang kristal na sapatos. Hindi niya ginagamit ang kanyang sariling lakas, kaya hindi siya mapapagod sa simpleng pagtakbo. Kung wala ang sapatos, imposible na makalayo sa mga humahabol sa kanya. Dahil wala nang ibang gagawin habang tumatakbo siya, nagpa siya si Hansen na tingnan ang loob ng kanyang Sea of Soul. Gusto niyang makita ang mga detalye ng kanyang Berserk Super Beast Soul. Parang demonyo si Fallen Slaughter sa loob ng kanyang Sea of Soul, isa na ang katawan ay gawa sa metal. Nang tingnan niya ang impormasyon ng Beast Soul, natuwa si Hansen. Berserk Super Beast Soul Fallen Slaughter, Transformation Type. Ito ay isang shape-shifting Beast Soul na may hugis ng tao. Ibig sabihin, kaya ni Hansen na baguhin ang kanyang katawan sa isang bagay na magpapahintulot sa kanya na makipaglaban sa Berserk Super Creatures. Talagang maipapakita niya ang lawak ng kanyang lakas sa pamamagitan yon. Gamit ang Beast Soul na iyon, naging mas malakas si Hansen, at taya niya na kayanan niyang labanan ang anumang karibal sa Fourth God Sanctuary. Kahit na ganoon, hindi naglakas loob na tumigil si Hansen ngayon. Ang nangyari kay Fallen Slaughter ay isang babala kay Hansen, at ipinakita nito sa kanya kung gaano talaga nakakatakot ang Cowen sa likuran niya. Kahit na gamitin niya ang kanyang bagong kagamitan at ilaan ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya sila malalabanan.
May mga dahilan kung bakit walang faction ang nakagawa ng anumang bagay sa Winsong Desert o nasakop ang lugar. Kakaiba ito dahil ang mga individual na nilalang doon ay mas malakas kaysa sa makikita mo sa anumang ibang silungan. Hindi matanggal ni Hansen ang kristal na sapatos, pero naisip niyang subukan na putulin ang kanyang binti kapag nakahanap siya ng ligtas na lugar. Ang ligtas na lugar na ibig sabihin ay hindi saan man sa Winsong Desert. Masyadong maraming nilalang ang humahabol sa kanya ngayon. Kung titigil siya sandali, papatayin siya. Ngunit nang kumalma si Hansen, napagtanto niyang nasa labas na siya ng disyerto. Mas pamilyar ang kapaligiran, at napagtanto niyang ito ay talagang isang lugar na kilala niya. Pero nang makita niya kung saan siya tumatakbo, nagbago ang kanyang mukha. Nasa landas siya ng pagbangga sa Outer Sky Shelter. Kung patuloy siyang hinihila ng kristal na sapatos sa ganoong paraan, halos ay pakin niya ang kanyang sarili kay Yumiao. Nako, kahit na mayroon akong beast soul ni Fallen Slaughter, magiging mahirap pa rin. Maraming elite sa Outer Sky Shelter. Hindi mahalaga kung gaano ako kalakas, malamang na mamamatay ako. Iniisip ang lahat ng nilalang sa Outer Sky, nagsimulang mag-isip si Hansen, pag-uusapan ang hindi kapani-pani walang kapangyarihan, marami akong nilalang sa likuran ko. Naisip ni Hansen ang nangyari kay Fallen Slaughter, at sa sandaling iyon, isa pang pag-iisip ang pumasok sa kanyang isip. Maaaring ito ang pagkakataong hinahanap ko. Kung magbabago ako sa Fallen Slaughter bago ako makarating sa Outer Sky Shelter, malamang na makikita lang ng Outer Sky ang maraming maruruming nilalang sa likuran ko. Iisipin nilang sinadya kong dalhin sila upang salakayin ang silungan. Mapipilitin silang labanan ang mga nilalang mula sa Winsong Desert na nagbibigay sa akin ng pagkakataon na makatakas, naisip ni Hansen. Pero hindi pa siya nagbabago. Ang pagbabago sa Fallen Slaughter ay mangangailangan ng maraming enerhiya. Magagamit lang niya ito sa limitadong oras, kaya hindi niya dapat sayangin ang kahit isang sandali. Patuloy pa rin siyang hinihila ng kristal na sapatos pasulong ng walang tigil, at nasa harapan na niya ang Outer Sky Shelter. Nang makalapit siya rito, agad niyang tinawag ang Fallen Slaughter Beast Soul. Ang hindi kapani-pani walang lakas ay alloy sa katawan ni Hansen, at lumaki ang kanyang masa. Naging isang 4 na metrong taas, itim na metal na demonyo siya. Sa kanyang likod ay mga demonyong pakpak na metal. Mukhang nakakatakot siya. Medyo kakaiba ang hitsura ng kristal na sapatos sa kanyang paa, pero kung ikukumpara sa kanyang katawan na Fallen Slaughter, hindi gaanong mahalaga ang pagkakaiba nito. Ang Outer Sky Shelter ay parang karaniwan lang sa araw na iyon. Tumayo ito ng matatag na may hangin ng mistisismo. Hindi mabilang na mga nilalang at espiritu ang naroon, lahat ay nagpapahinga sa silungan. Bigla, lahat sila ay lumingon sa isang direksyon sa labas ng mga pader nito. May isang pagyanig na parang shockwave na papalapit sa kanila. Pagkatapos, naramdaman nila ang isang hindi masukat na lakas ng buhay na sumugod patungo sa kanila na parang alon. Nakita ng mga tagamasid sa mga tore at pader ng silungan ang isang itim na katawan na mabilis na papalapit. Sa likuran niya ay isang hukbo ng mga demonyo mula sa impyerno, lahat ay tumatakbo ng mabilis sa kabaliwan at galit. Atake! Maraming nilalang ang dumating upang salakayin ang silungan. Isang tagamasid ang sumigaw ng babala, bago pa niya tunog ang kampana ng alarma. Ang mga kampana ay nakalagay sa buong Outer Sky Shelter, at ang mga nakatira sa loob ay lahat ay nagmamadaling natakot. Alam nila ang ibig sabihin ng sirena na iyon. Ang mga silungan tulad ng Outer Sky ay hindi isang bagay na marami ang maglakas loob na hamanin. At ang mga nagpasya na makipaglaban ay dapat na napakalakas din. Sa tuwing mayroong pagkubkob, isang kakilakilabot na labanan ang susunod. Maraming nilalang at espiritu ang mabilis na tinawag sa mga posisyon ng depensa. Sino ang umaatake sa ating silungan? Hindi ko alam. Mukhang isang grupo ng mga kakilakilabot na nilalang. Iyon ba si Sacred? Sa tingin ko hindi. Wala sa kanila ang pamilyar. Lahat ng tao ay nagsimulang mag-usap tungkol dito. Si Yumiao ay nasa linya ng depensa, at nang tumingin siya sa kawan, pumuti ang kanyang mukha. Sabi niya, Endless Abyss Master, Fallen Slaughter. At mga nilalang mula sa Winsong Desert. Bakit sila narito na umaatake sa Outer Sky Shelter ng magkakasama? Hindi lang si Yumiao ang nalilito sa silungan. Ang Outer Sky ay milya-milya ang layo mula sa Winsong Desert, kaya bakit bigla na lang magkakasundo ang mga nilalang na iyon upang labanan sila? Gayunpaman, wala silang masyadong oras upang pag-isipan ang palaisipan na ito dahil nakarating na si Hansen sa perimeter ng silungan. Sumigaw siya sa lahat ng mga basura na naninirahan sa Outer Sky Shelter. Mamatay kayo!
Pagkatapos noon, sinuntok ni Hansen ang isang espiritu mula sa pamilya Yu na nakatayo sa ibabaw ng isang tore. Kabanata 1607. Magtatanong sana ang mga espiritu ng pamilya Yu sa papalapit na hukbo kung ano ang nangyayari. Pero bago pa man makalapit si Hansen para magsimula ng isang usapan, may isang suntok na papalapit sa kanila. Nang makita ang papalapit na demonyong puwersa, nagalit ang mga espiritu ng pamilya Yu. Inutusan nila ang lahat ng kanilang tropa na salakayin ang Fallen Slaughter na naging si Hansen. Matagal nang umiiral ang Outer Sky Shelter sa Fourth God Sanctuary. Hindi natatakot ang mga nakatira doon kay Fallen Slaughter o sa mga nilalang na nagmula sa Winsong Desert. Nang makita ang mga banal na liwanag na nagmumula sa mga espiritu, hindi naglakas loob na makipag-ugnayan si Hansen sa kanila. Maraming elite sa Outer Sky Shelter, at nakita na ni Hansen ang nangyari kay Fallen Slaughter, hindi niya hahayaang mangyari sa kanya ang parehong kapalaran. Tinipon ni Hansen ang kanyang lakas at lumipad pataas. Umiwas siya sa mga pag-atake, hinahayaang dalhin siya ng kristal na sapatos papasok sa kanilang silungan. Ang mga mata ng Kawen ng nilalang mula sa Winsong Desert ay nagliliyab na pula. Walang pigil, lahat sila ay sumunod kay Hansen papasok. Nagbigay din ito sa kanya ng kaunting ginhawa. Nag-aalala siya na tatakbo ang mga nilalang at magtatakas kapag pumasok na siya sa silungan. Kung pumasok si Hansen ng mag-isa, malamang napapatayin siya. Sa kabutihang palad, hindi nagkatotoo ang kanyang mga alalahanin. Nang makapasok ang mga nilalang sa silungan, naitulak pabalik ang mga elite ng Outer Sky at napilitang hatiin ang kanilang atensyon sa paglaban sa lahat ng iba't ibang nilalang. Nanginginig ang lupa habang nagsisimula ang kakilakilabot na labanan. Ang nakakatakot na mga kapangyarihan ay dumadaloy sa bawat sulok ng atmosfera, at ang silungan ay naging isang kaguluhan. Pagkatapos tumakbo ni Hansen sa silungan, nakita niya ang isang malakas na espiritu na nakatayo sa kanyang harapan. Ito ay mula sa pamilya Yu. Mas malakas ito kaysa kay Yu Miao, na nagpapahiwatig na ito ay isa sa mga elite ng silungan. Sinuntok siya ni Hansen, na nagudyok sa espiritu na tingnan siya ng may pagkutya. Kinuha nito ang isang bagay na parang may kintab na singsing, at ang demonyong puwersang pinakawala ni Hansen ay nasipsip sa loob nito. Matapos masipsip ng singsing ang puwersang iyon, patuloy itong lumipad patungo kay Hansen at dumating sa harap ng kanyang mukha. Pagkatapos ay nagliwanag ang braso ni Hansen ng itim, at tinawag niya ang kanyang overbearing shield upang i-deflect ito. Nang tumama ang halo sa kalasag, isang tunog ng metal ang umalangaw-ngaw. Ipinakita ng kalasag ang signature nitong overbearing na nagparikisay ng singsing pabalik sa orihinal na nagcast nito. Mabilis na nagulat ang espiritu. Ginamit niya ang dalawa niyang kamay upang subukang mahuli ang halo na iyon, at nang magawa niya ito, lumipad siya pabalik. Bumagsak siya sa isang tore na nagdulot ng pagbagsak ng mga piraso nito. Dalawang hayop at tatlong espiritu ang hamarang sa daan ni Hansen. Pinagsama-sama nila ang kanilang mga armas upang labanan siya. Gayunpaman, hindi mabago ni Hansen ang kanyang direksyon. Ang tanging paraan na kaya niyang puntahan ay pasulong. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kalasag na nagpalaki nito. Matapos itong lumaki, ginamit niya ito upang harangan ang bawat papasok na pag-atake. Gamit ang malakas na katawan ni Fallen Slaughter, epektibong nahawakan ni Hansen ang overbearing shield kahit na nasa ultimate form na ito. Hindi na ito mahirap. Boom! Tumalsik pabalik ang katawan ni Hansen ng ilang dosenang metro. Ang mga espiritu at nilalang na tumama sa kalasag ay lahat ay tumalsik din palayo, na umubo ng dugo habang tumatakbo sila. Ngayon ay talagang nararamdaman na ni Hansen ang benepisyo ng pagkakaroon ng isang malakas na katawan. Gamit ang malakas na katawan ni Fallen Slaughter, kaya nang tumakbo muli si Hansen nang mahawakan ng kanyang mga paa ang lupa. Hindi na niya kailangang tumigil at magpahinga. At habang tumutulong ang kristal na sapatos na palakasin ang kanyang paggalaw, alam ni Hansen na nakaranas siya ng malaking epekto. Kakaiba kung paano bahagya lang siyang nakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. Hindi siya nasaktan ng husto. Malakas ang kanyang katawan. Hawak ni Hansen ang kalasag at ang kanyang split blade habang tumatakbo siya. Tinipon niya ang isa pang demonyong puwersa na parang isang sinaunang demonyo. Gamit ito, pinaputok niya ang mga nilalang at espiritu na sumubok na hamarang sa kanya. Lahat ng mahina na nilalang at espiritu ay napatay. Hindi mapigilan si Hansen ngayon. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pagdating ng mga bagong nilalang sa silungan, karamihan sa mga elite ay nagkalat. Ilang lang ang nakakalaban kay Hansen ng sabay-sabay. Si Fallen Slaughter ay isang top tier na nilalang. Kahit na dalawa laban sa isa, hindi na disadvantage si Hansen. Lalo na dahil kaya niyang gamitin ang Supreme Overbearing Shield.
Matagal na panahon na mula noong magkaroon ng magandang laban si Hansen. Hindi nagbagal ang kanyang sandata at kalasag ng 1 minuto, habang ang patuloy na pag-atake ng mga nilalang at espirito ay dumating upang makipaglaban sa kanya. Sa huli, umatras sila, at si Hansen ang nasa kanilang likuran. Habang nag-e-enjoy si Hansen sa nangyayari, biglang nagbago ang direksyon ng kristal na sapatos. Dinala siya nito sa isang partikular na lugar sa loob ng outer space shelter. Nagulat si Hansen. Akala niya na patuloy lang siyang hinihila ng kristal na sapatos pasulong, at nagkataong tumawid lang siya sa silungan. Malinaw na hindi totoo ito dahil dinadala na nila siya sa loob ng silungan patungo sa isang partikular na lugar. Ano ang koneksyon ng kristal na sapatos at outer space shelter? Bakit gusto nitong makapunta rito? Pinag-isipan ni Hansen ang misteryo, pero walang saysay. Wala siyang magagawa kundi sundin ang sapatos. Nagulat si Yumiao nang masaksihan ang labanan. Nararamdaman din niyang may mali. Kamakailan lang, naglaan siya ng maraming oras sa pagtuon kay Hansen, at alam niyang may hawak siyang overbearing shield at split blade. Nagtaka siya kung bakit bigla na lang napunta ang dalawang bagay na iyon sa mga kamay ni Fallen Slaughter. Hindi niya mawari kung bakit, pero alam lang niyang may mali. Matapos magpatuloy si Hansen sa pagpatay, isang palasyo ang nakatayo sa kanyang harapan. Mukhang kakaiba. Ang natitirang bahagi ng outer space shelter ay binubuo ng bato, kahoy, at tanso. Lahat sila ay medyo luma ang hitsura. Gayunpaman, ang palasyong ito sa silungan ay hindi tumutugma sa iba. Mukhang wala ito sa lugar na parang may naglagay nito doon laban sa kagustuhan nito. Parang gawa sa salamin ang buong palasyo. Walang katulad na arkitektura sa ibang lugar sa silungan. Parang isang malaking iskultura na gawa sa salamin. Habang nakakabit pa rin ang kristal na sapatos, natapos na si Hansen na maglakad ng diretso sa harap ng palasyo na gawa sa salamin. Mukhang itutulak siya ng sapatos ng diretso sa nakasarang pinto. Pagkatapos ay nakita ni Hansen ang karatula sa itaas ng gate na nakasulat Eastern King Palace. Nagulat si Hansen dahil alam niya kung sino iyon. Nang nasa pinakamataas na palapag si Hansen ng Destiny's Tower, nabasa niya ang mensaheng naiwan ng espiritu na iyon. Nakasulat doon, narito si Eastern King. Iyon ang dahilan kung bakit niya nalaman ang pangalan ni Eastern King. Ngayon na nakita niya ang Eastern King Palace, medyo nagulat si Hansen. Naisip niya sa kanyang sarili, may koneksyon ba ang kristal na sapatos kay Eastern King? O babae ba si Eastern King, at ang may-ari ng sapatos na ito? Iyon ba ang dahilan kung bakit narito ang sapatos? Sinusubukan ba nitong bumalik sa kanyang amo? Habang iniisip ito ni Hansen, hinayla siya ng diretso sa harap ng gate. Nakita niya ang isang tao sa labas ng gate. Mukhang malamig ang tao habang papalapit siya kay Hansen. Ang aking hari, sigaw ng mga espiritu na humahabol kay Hansen. Nagulat si Hansen. Ang lalaking ito ay ang amo ng Outer Space Shelter at ang matanda ng pamilya Yu. Siya ang Emperor-class spirit na Outer Sky King. Kabanata 1608. Medyo kahawig ng hitsura ni Yumiao ang hitsura ni Outer Sky King. Lalaki siya, pero napakaganda pa rin niya. Gayunpaman, kapag nakikita siya ng mga tao, hindi nila mapapansin ang kagandahang iyon kaagad. Makakaramdam sila ng nakakatakot na aura. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo doon, parang nasa itaas siya ng lahat. Parang lahat ng bagay ay dapat sumunod at magbigay ng katapatan. Sumusunod ang mundo sa kanya, hindi siya sa mundo. Kahit na si Six Paths ay hindi nagbigay ng malakas na pakiramdam na taglay ni Outer Sky King. Gayunpaman, hindi maka-address si Hansen, at patuloy na hinihila siya ng kristal na sapatos pasulong. Gayunpaman, nagtipon siya ng kapangyarihan sa kanyang split blade at pinakawalan ito patungo sa kamay ni Outer Sky King. Nang iwagayway ni Outer Sky King ang kanyang kamao, parang ginawa ito ng random. Pero parang sumusunod ang buong mundo sa kanyang kalooban at nakatuon sa suntok na iyon. Nagbigay ito ng presyon kay Hansen. Dong! Ang malakas na kapangyarihang pumutol ng split blade at ang sariling lakas ni Hansen ay hindi sapat upang maitaboy ang papalapit na kamao. Nararamdaman ni Hansen na parang tumama ang kanyang pag-atake sa isang napakamula-mula at malambot na bola. Tumalsik siya palayo habang papalapit pa rin ang kamao ng kaaway. Hindi nakakapagtaka kung bakit siya ang matanda. Napakaslakas niya. Nagulat si Hansen. Ginamit niya ang kanyang split blade na parang espada na gustong gamitin ang kanyang mga kasanayan sa espada. Parang alam ng kristal na sapatos na mayroon itong malakas na kaaway. At pagkatapos, hinayaan nitong kontrolin ni Hansen ang kanyang katawan ng malaya para makalaban niya ng epektibo si Outer Sky King. Outer Sky King?
Nang makita na sumasalakay si Hansen patungo sa kanya, ay mukhang kakaiba. Maraming espiritu sa Outer Sky ang nakarinig tungkol sa Endless Abyss Fallen Slaughter. Malakas siya, at nasa top 10 siya sa Super Geno Core leaderboards. Pero nagkamali lang siya sa top 10. Kung ikukumpara sa top 5 o Outer Sky King, na minsan ay nakamit ang unang pwesto, mas mababa siya ng malaki. Ngayon na nakikipaglaban na si Outer Sky King, naisip ni Yu Miao at ng lahat na madali niyang papatayin si Fallen Slaughter. Pero mabilis na mukhang hindi ganoon ang nangyari. Nakikipaglaban si Fallen Slaughter kay Outer Sky King, at ang mga kamao at kasanayan sa espada na kanilang pinagpalitan ay komplikado. Sobrang lakas ni Outer Sky King, pero mahirap matukoy kung sino sa kanilang dalawa ang nanalo. Tiyak na hindi umatras si Hansen. Kakaiba, gumagamit si Fallen Slaughter ng walang ingat na lakas upang talunin ang mga kaaway. Paano siya makakagawa ng mga kasanayan sa espada nang may ganoong kagandahan? Nang makita ang mga kasanayan ni Hansen, naisip ng mga elite mula sa pamilya yun na kakaiba ito. Ang mga kapangyarihan ni Fallen Slaughter ay nagmula sa kanyang katawan at sa maitim na kapangyarihang kanyang ginagamit. Gumagamit siya ng pisikal na lakas para sa tagumpay sa isang katulad na paraan kay Outer Sky King. Ang pagkakaiba ay, hindi lang siya kasing galing ng Emperor Spirit. Ngayon, gumagamit si Fallen Slaughter ng isang kasanayan sa espada na kasing galing ng kay Outer Sky King, at gumagamit ng isang sword mind na kasing lakas ng nakikita nila. Mahirap paniwalaan na ito ay ang parehong Fallen Slaughter na kanilang nakilala. Kakaiba iyon. Ang nangyayari ngayon ay napakakaiba. Hindi maunawaan ng mga espiritu ng pamilya Yu. Nakatuon si Yu Miao sa panunood ng laban ni Hansen, at habang mas tumatagal ang kanyang panunood, mas nagbabago ang kanyang ekspresyon. Habang mas nakikita niya ang mga kasanayan sa espada at ang sword mind, mas iniisip niyang hindi si Fallen Slaughter iyon, si Hansen iyon. Pero hindi siya naniniwala na si Hansen iyon. Kung siya iyon, talagang nakakatakot. Mahirap pang simulan ang pag-unawa na si Hansen ang nakikipaglaban kay Outer Sky King. Bukod kina Hansen at Outer Sky King, ang ibang mga laban sa paligid ng silungan ay tumigil. Nasasanay na ang hukbo ng Winsong Desert sa kanilang kalayaan, at dahil sa napakaraming nilalang na magkakasama sa isang lugar, nalilito sila kung nasaan sila. At talagang kinaiinisan nila si Hansen, kaya nang hindi nag-iisip, tumakbo sila patungo sa kanya. Gayunpaman, pinigilan ng super elite ng Outer Sky ang kanilang pagsulong. At nang mapagtanto ng mga nilalang na ang silungan at ang mga nakatira dito ay kasing lakas nila, kumalma sila at nagsimulang mag-alisan isa-isa. Hindi na gaanong marami ang mga nilalang na nanatili doon. Nakita ni Hansen ang nangyayari habang nakikipaglaban siya kay Outer Sky King. Hindi maganda ito. Kahit na mayroon siyang malalakas na kasanayan sa espada, hindi niya malalabanan ang buong silungan. Bukod dito, limitado ang timer para sa kanyang pagbabago. Hindi siya maaaring manatili doon ng masyadong matagal. Hindi rin niya kayang talunin si Outer Sky King sa maikling panahon. Mapalad siya na hindi pa siya natatalo, pero huli na para umatras siya sa laban ngayon. Hindi niya dapat hayaang ma-distract ang sarili habang nakikipaglaban sa isang malakas na kalaban. Nang unang ma-distract ang sarili, nakatikim siya ng masamang suntok. Tumalsik siya patungo sa palasyo sa likuran nila. Nasira niya ang ilang mga haligi bago siya huminto. Parang pinipigilan ng isang multo na kapangyarihan ang kanyang katawan. Parang nakatali ang kanyang mga buto ng lubad. Plano na niyang gamitin ang Destroyer Wolf's Charm upang tulungan siya sa laban. Wala na siyang ibang maisip, at naisip niyang ang pagtakas ang pinakamagandang magagawa niya ngayon. Tumayo si Hansen at sinubukang tumakbo, pero nang maglakad siya ng isang hakbang, nagsimulang hilahin siya ng kristal na sapatos pabalik patungo sa palasyo na gawa sa salamin. Kapalaran. Kahit na ang iyong babae ay nasa loob, dapat kang magtiis. Bakit ka pa rin nagpapatuloy sa ganitong sitwasyon? Mamamatay ako at marahil ay ikaw rin. Nalungkot si Hansen. Siyempre, hindi buhay ang kristal na sapatos. At hindi nito marinig ang sinabi ni Hansen. Patuloy nitong dinala siya pabalik sa palasyo na gawa sa salamin. Nang makita na papalapit pa rin si Hansen, kumunat ang noo ni Outer Sky King. Handa na siyang patayin siya. Pero bigla siyang nakarinig ng sunod-sunod na ingay ng katsa. Ang palasyo na dating sarado ay nagbubukas ng malapad. Nagulat ang mga espiritu ng Outer Sky Shelter. Pati si Outer Sky King ay nagulat din. Lubos na nagbago ang kanyang mukha. Patuloy na tumakbo si Hansen pasulong. Nakita niya ang pagbukas ng gate, at nang gawin niya iyon, nakarinig siya ng isang kakaiba pero pamilyar na tunog. Tap, tap, tap. Iyon ay isang kakaibang tunog na maririnig sa ganoong sitwasyon.
Gayunpaman, nakilala ito ni Hansen bilang tunog ng mga kristal na takong na tumatama sa matigas na lupa. Katulad ito ng sapatos na suot ni Hansen. Nararamdaman ni Hansen ang paghila ng kristal na sapatos sa kanya papasok sa palasyo ng mas mabilis. Mas bumibilis din ang ingay mula sa palasyo, at sa huli ay naging isang pagtakbo palabas. Kabanata 1609. Dong! Bago pa man makapasok si Hansen sa palasyo na gawa sa salamin, ang kristal na sapatos sa kanyang paa ay humiwalay at lumipad pasulong sa sarili nitong kagustuhan. Mula sa loob ng palasyo na gawa sa salamin, lumabas ang isa pang sapatos. Pareho ang uri nito. May suot si Hansen ng sapatos sa kaliwang paa, pero ang nakita niya ngayon ay para sa kanang paa. Magkapares sila. Nagkita ang magkapares na crystal shoes sa gate. Magkasama ulit sila, at nagsimulang sumayaw. Parang may isang hindi nakikitang mananayaw na nakasuot sa kanila, na naglalakad-lakad sa paligid. Pero umalis na ang crystal shoe sa paa ni Hansen, na nangangahulugang malaya na siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras, at lumingon siya at tumakbo palabas ng silungan. Wala nang ibang nilalang ang pumapasok ngayon, na nagbibigay ng kalayaan sa mga elit na lumapit at pigilan ang kanyang pagtakas. Maraming elit ang papalapit sa kanya. Kahit na wala si Outer Sky King doon, nasa malaking panganib pa rin si Hansen. Nang makita ang lahat ng ito, nanatiling kalmado pa rin siya. Ang mga negatibong pag-iisip ay hindi makakatulong sa kanya sa ganitong sitwasyon. Katulad ng sword mind ni Hansen, mas malaki ang panganib na nasa kanya, mas maraming talento at pagkakataon ang magagamit. Mas malakas lang ang kanyang hanggareng mabuhay. Nang makita ang lahat ng papalapit na elite, napakaliwanag ng isip ni Hansen. Ginamit niya ang Dunction Aura upang bantayan ang bawat hakbang nila. Pinagsama ang kanyang split blade sa kanyang paggalaw at katawan, nagsimula si Hansen ng isang hindi kapani-paniwalang palabas. Naglabas si Fallen Slaughter ng napakalaking kapangyarihan at ginamit ito ng maingat. Hindi lang ang sariling kapangyarihan ni Hansen, kundi ang mga elite ng Outer Sky ay nagambag din sa kapangyarihan ni Hansen. Ang lupa ang board at lahat ng iba pa ay ang mga piraso ng chess dito. Doon nagsimula ang isang bagay tulad ng Heavenly Go. Magagamit niya ang kanyang sariling kapangyarihan at ang kapangyarihan ng iba. Lahat ay isang piraso ng chess, at maging ang mga kaaway ay maaaring maging kanyang mga pawn. Ang mga kakayahan ng Dunction Sutra ay ginawa siyang isang malaking cheater. Kaya niyang makita ang mga isipan ng kaaway at malaman ang kanilang proseso ng pag-iisip upang malaman kung paano sila gagalaw. Ang malakas na layout, kasama ang kanyang kakayahang hulaan at ang mga kapangyarihang nakuha niya mula sa pagbabago, bilang karagdagan sa kanyang likas na mga kasanayan sa espada, ay naglagay sa kanya sa isang kakaibang mode ng operasyon. Maraming elite sa Outer Sky Shelter ang nakapalibot kay Hansen, pero napansin niyang lahat sila ay naglalaban ng mag-isa. Hindi ito isang kooperatibong pagsisikap sa kanilang bahagi. Hindi matulungan ng kanilang mga kasama ang isa't isa, at kung minsan ay nakakasagabal pa nga sila sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nakilahok sa laban si Yumiao. Tinitingnan lang niya, parang hindi nakikita si Hansen, at pinanood niyang tumakbo siya sa mga elite na walang pagkakataong pigilan siya. Parang isang tunay na demonyo na naglalaro si Hansen. Lahat ay nilalaro niya. Ang mga iniisip at emosyon na ipinakita nila ay gasolina lang para magamit ni Hansen. Ang hukbo ay wala kundi buhangin para sa kanya. Winigayway ni Hansen ang kanyang espada, ginagamit ang kanyang nakakatakot na katawan. Para sa mga elite ng Outer Sky, ito ay isang bangungot. Ang aking hari, pakipatayin ang kaaway. Sa wakas ay may humiling kay Outer Sky King na sumali sa labanan at patayin si Hansen. Marami sila, pero hindi nila siya mapigilan. Tanging oras na lang ang kailangan para makatakas siya sa silungan. Tumingin si Outer Sky King kay Hansen at gusto niyang makipaglaban, pero hindi niya mahanap ang pagkakataon na gawin iyon. Pero hindi naman malakas ang mga kasanayan sa espada ni Hansen. Lahat ng ito ay dahil sa tuwing naglalakad siya, lumilitaw siya sa tabi ng isang elite. Hindi mahanap ni Outer Sky King ang pagkakataon na sumuntok. Umatras, sabi ni Outer Sky King ng malalim ang boses. Ito ay isang pag-amin na si Fallen Slaughter ay talagang isang malakas na kaaway. Hindi siya isang walang ingat na kaaway tulad ng dati. Hindi man lang makasuntok si Outer Sky King ngayon, baka mapatay niya ang isa sa kanyang mga tao. Hindi pa kailanman nakaranas si Outer Sky King ng ganitong sitwasyon. Nakaharap na siya sa maraming malalakas na kalaban sa nakaraan, pero wala pang katulad nito. Ayaw ng mga elite na umatras, pero iginagalang nila si Outer Sky King. Sinunod nila ang kanyang utos at umatras, na bawat isa ay nagbibigay kay Hansen ng galit na tingin.
Kaya maraming elite ang hindi nakatalo sa isang outsider, at lahat sila ay naglalaban ng mabangis. Nakakahiya. Nang maghiwalay ang lahat, nagkaroon ng pagkakataon si Outer Sky King na sumuntok. Parang nakatuon ang dimensyon, at ang kamao ay dumating ng diretso sa harap ng mukha ni Hansen. Pero kalmado ang kanyang puso, at sa sandaling iyon, ang kamao ang buong mundo. Itinaas ni Hansen ang kanyang split blade sa isang simpleng pag-ugoy na walang anumang kagandahan sa paggalaw. At pagkatapos, parang napunit ang langit. Nawala ang konsentrasyon ng kapangyarihan. Tumalon si Hansen sa hangin at lumapag sa labas ng gate. Natamba si Outer Sky King pabalik ng kalahating hakbang bago nakabawi. Nagulat ang lahat sa Outer Sky. Hindi pa nila nakikitang matamba si Outer Sky King ng ganoon. Hindi kapanipaniwala ang nasaksihan nila. Pero pagkatapos, isang bagay na mas hindi kapanipaniwala ang nangyari sa labas ng gate. Nawala ang katawan ni Fallen Slaughter, at ang natitira lang ay ang imahe ng isang taong nakatayo ng matatag. Ang taong nakatayo doon ay si Hansen. Hindi na kayang manatili ng kanyang katawan na nagbabago sa Fallen Slaughter magpakailanman. Kung magpapatuloy siya, masisira ang buong katawan niya, kaya kailangan niyang kanselahin ito. Nagulat ang mga elite ng Outer Sky. Isang tao ang nakikipaglaban kay Outer Sky King, at hindi nila matanggap. Talagang si Hansen ito, sigaw ni Yumiao. Naisip niyang maaaring siya iyon, pero hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na lubos na maniwala. Ang taong hindi niya pinansin ay talagang nakikipaglaban sa mga elite ng Outer Sky ng madali, at nakaligtas siya sa silungan kahit na napapalibutan siya. Pinagmukha niya ang buong Outer Sky na parang wala. Hindi marami ang makakagawa ng ganoong bagay. Ito ba ang kapangyarihan ng Outer Sky Shelter? Tumawa si Hansen at lumipad sa kalangitan. Pagkatapos ay nawala siya. Tanging ang echo ng kanyang tawa ang natira. Kabanata 1610. Blurg. Ubo ni Hansen ng dugo. Ang huling suntok ni Outer Sky King ay nagdulot pa rin sa kanya ng sakit. Siyempre, hindi niya ipinakita iyon habang nasa harap ng kanyang audience dahil gusto niyang magmukhang malakas. Nagtago si Hansen sa isang walang laman na kuweba para magpagaling. Pero bago pa man matapos ang proseso ng pagpapagaling, narinig niya ang isang tunog ng pagkatok. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang tunog ng tap-tap ay mabilis, at nang tumingin siya sa pasukan ng kuweba, nakita niya ang isang pares ng crystal shoes. Ang mga ito ay ang crystal shoes mula sa Eastern Palace. Natatakot si Hansen sa mga sapatos na iyon, at ayaw niyang makontrol ulit ng mga ito. Nang makita niya ang mga sapatos, tumakbo siya, pero parang naalala siya ng mga ito. Hinabol nila siya, at ang tunog ng tap-tap ay sumunod. Bakit mo ako hinahabol? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo sa akin, at babaguhin ko ang aspeto na iyon. Wala nang lakas si Hansen para tumakbo ng malayo. Nagtago siya sa likod ng isang puno at tumingin sa mga sapatos na may pagkamiserable. Pero saan man siya pumunta, hindi niya makatakas sa mga sapatos na sumusunod sa kanya. Naglakad ang crystal shoes sa harap ni Hansen, pero hindi nila sinubukang idikit ang kanilang mga sarili sa kanyang mga paa. Ang ginawa lang nila ay sumunod sa kanya. Lumapit ang crystal shoes sa kanya, pero napagtanto ni Hansen na hindi nila siya gustong kontrolin. Isang malaking ginhawa iyon, kaya nakalimutan na lang niya ang mga ito at nagpahinga saglit sa puno. Umupo ang mga sapatos sa tabi ni Hansen. Kapag nagpapahinga si Hansen, nagpapahinga rin ang mga sapatos. Kapag naglalakad si Hansen, sumusunod din sila. Kung hindi pa nakumpirma ni Hansen na walang anumang bagay sa itaas nila, maniwala sana siyang may hindi nakikitang nagsusuot ng mga sapatos. Sa kabutihang palad, ayaw kontrolin ni Hansen ng crystal shoes. Nang makabawi na siya, nakabalik na si Hansen sa kanyang silungan. Gusto niyang bumalik at maghanap ng paraan para makitungo sa mga sapatos. Nagmamadali ring umuwi si Hansen. Hindi niya alam na naging sikat na siya sa Fourth God Sanctuary, pero kahit na ganoon, alam na ng lahat ang tungkol sa Sky Sword. Ang pagpasok sa Outer Sky Shelter para makipaglaban, at pagkatapos ay makatakas, ay hindi isang bagay na nagawa na ng marami. Pero para matop off ang lahat, tao siya. Nang marinig ang balita ni Lin Feng at ng kanyang mga kaibigan, halos hindi sila makapaniwala. Maraming beses silang nagtanong para sa kumpirmasyon, pero nakumpirma na ang katotohanan. Si Hansen ang Sky Sword, ang taong may crystal shoes. Hinabol nila si Hansen para tulungan siya, pero umalis sila nang malaman nilang nakaligtas na siya. Dinala sila ni Little Star at Bauer ng ligtas sa Shadow Shelter. Boss, ang galing mo. Alam na ng buong Fourth God Sanctuary na ikaw ang Sky Sword. Tumingin si Chip Ship kay Hansen na may paghanga. Pero hindi mood ni Hansen na marinig ang anumang pagpupuri.
Dumiretso siya sa Spirit Hall, nais na bumalik sa Alliance sa pamamagitan ng teleporter doon. Pinagkakatiwalaan ni Hansen ang mga iniwan niya sa kanyang pamilya. Hindi na niya kailangang bumalik, gusto lang niyang alisin ang mga sapatos. Pagkatapos ng lahat, nasa sanctuary ang mga ito, at pagkatapos niyang umalis, hindi na dapat sila makaapekto sa kanya. Pumasok si Hansen sa teleporter, huling tumingin sa mga sapatos, at pagkatapos ay umalis. Nang lumabas si Hansen sa Alliance, tumingin siya sa teleporter. Pero nakaramdam siya ng hindi magandang gulat na nagpatingkad ng kanyang mukha. Sa ilang kadahilanan, sumunod sa kanya ang crystal shoes at gumamit ng teleporter. Walang ganoon. Kumunat ang noo ni Hansen at bumalik. Ganoon din ang ginawa ng crystal shoes. Babala ko kayo. Maaari kayong pumunta saan man, sundan ng sino man, maliban sa akin. Okay. Kung magpapatuloy ito, sasaktan ko kayo. Turo ni Hansen sa crystal shoes at galit na sinabi, huwag ninyong isipin na hindi ko kayo magagawa o hindi ko kayo gagawin. Baka hindi ko kayo magawa sa sanctuary, pero iba ang mga patakaran dito. Kaya kitang patayin sa lugar na ito. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi gumalaw ang crystal shoes na nagpapahiwatig na hindi nila siya naiintindihan. Lumingon si Hansen at naglakad. Sumunod ang mga sapatos. Ikaw ang may kasalanan nito. Tinawag ni Hansen ang puting kristal na armor. Pagkatapos, inabot niya ang crystal shoes. Umiwas ang crystal shoes sa kanyang pag-atake, kaya ginamit ni Hansen ang kapangyarihan ng armor para palakasin ang kanyang bilis at lakas upang subukang basagin ang crystal shoes. Pero masyadong mabilis ang crystal shoes. Ang bilis nila ay hindi mas mabagal kaysa sa puting kristal na armor at hindi mahawakan ni Hansen ang mga ito. Ang puting kristal na armor ni Hansen ay nagbigay sa kanya ng maraming lakas. Nagbigay ito sa kanya ng kapangyarihan na lumampas sa kakayahan ng isang demi-Diyos. Nang nakasuot siya ng puting kristal na armor, kahit na si Outer Sky King ay hindi mapantayan ang kanyang lakas at bilis. Nagulat si Hansen nang malaman na mas mabilis sa kanya ang mga sapatos sa ganoong estado. Ano ito? Ang kakaibang kapangyarihan at lakas na mayroon sila. At kaya rin nilang lumabas sa sanctuary. Talagang kakaiba ito. Tumigil si Hansen at tumingin sa crystal shoes. Talaga bang gawa sa kristal ang mga ito? Mga crystallizer item ba sila? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili kahit na alam niyang hindi siya sigurado. Hansen, anong ginagawa mo? Nasa kanyang hardin si Hansen at ilang sandali na siyang hinahabol ng mga sapatos. Lumabas si Jianran mula sa bahay na karge-karge si Little Flower. Sinundan ako ng mga high heels. Mukhang mapait si Hansen. Anong ibig sabihin yan? Hindi naintindihan ni Jianran. Turo ni Hansen sa mga sapatos sa sahig at sinabi, sinundan ako ng mga ito. Mga sapatos na gawa sa kristal ang mga iyon. Hindi sila na-implant ng AL, kaya paano kanila masusunod? Tumingin si Jianran sa transparent na kristal na sapatos. Walang mga wire sa loob na makikita. Mga sapatos lang sila, simple lang. Pero ang estilo ng kristal na sapatos ay talagang nagustuhan ni Jianran. Lumapit siya sa mga ito at inilabas ang kanyang maliit na puting mga paa. Gusto niyang subukan ang mga ito. Mabilis siyang pinigilan ni Hansen at sinabi, masama ang mga bagay na ito. Huwag mong hawakan. Kinuwento niya kay Jianran ang lahat ng nangyari sa crystal shoes, at nang matapos siya, tumawa ng malakas si Jianran. Sabi niya, well, wala naman silang ginawang masama sa'yo. Bakit ka agad nag-aakalang masama sila? Gusto pang magsalita ni Hansen, pero parang narinig at naintindihan ng crystal shoes ang sinabi ni Jianran. Nagtap-tap ulit sila na parang sang-ayon. Ang gaganda ng mga sapatos na ito. Nagulat si Jianran. Parang masaya ang crystal shoes sa mga papuring natanggap nila at nagpasya silang kalimutan ang pagsunod kay Hansen at sa halip ay puntahan si Jianran. Ipinasok nila ang kanilang mga sarili sa mga paa ni Jianran bago pa man makatugon si Hansen.